Magandang Miyerkules ng gabi. Can you imagine? Miyerkules na ngayon, kalahati na ng linggo, no? At kasama ho natin ngayong gabi si Ron, na siyang ating technician ngayong gabi. Si Ron ang hawak ng ating audio ngayon. Pag may mahabang gap at nag-dead air, ang pangalan po niyan si Ron. Ibinuko. Alright, si Direk Shake ang ating direktor ngayong gabi. Siyempre, mga producers natin, Jake Bakod at saka si Mike Santi. Yan. Ang barkadahan po ng Dr. Love Radio Show until 10 o'clock tonight, Wednesday evening. Yung mga naghihintay ng panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio, mamaya tutugtugin po natin yan. At ang music natin ngayong gabi, siyempre mga inspirational songs and some Christmas carols na ating madidinig. Sapagkat tayo po ay, anong tanong? Tayo po ay, may tanong daw po sila. Ano kaya ang tanong nila? Kumain ka na ba? Kain na kain, ha? Sarap ang ulam natin. Anong... Itong suot ko, $500,000. $500,000 ang price nito. Talaga. Automatic. Oh. Pinag-model lang ako. Hindi ko kayang bumili ng ganyan. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, sa Davao 106.7, True FM, Cebu and Negros 101.9, Cagayan de Oro City 101.5, 99.9 FM, Dream Radio sa Ormoc, and of course sa Tacloban, ang Cabosas Radio sa 107.9. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal Television at sa Satellite. Yan. Siyempre, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules, birthday ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Ano siya? 97 na yata siya? 96. Yun. Happy birthday, ma'am. Pagkain pang spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual. Narito ang ating pagkain pang spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, ikalawang araw ng buwan ng Hulyo. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Mateo. Talata 28 hanggang 34. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang 2 lalaki, "Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, "Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na yun." Sinabi ni Jesus, "Sige, lumayas kayo." Lumabas nga sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod.
Nagtakbuhan papuntang bayan ng mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Ito ay isang magandang kasaysayan, kapatid, na ipinapaalala sa atin ng banal na ebanghelyo. Ang dalawang lalaki na nakatira sa libingan sa sementeryo ay palaging sinasapian ng hindi lang isa o dalawang demonyo, legions of devil. Grupo ng mga demonyo ang sumasapi dito sa dalawang lalaking ito. Kaya't walang makadaan dun sa maliit na daan na yun, walang taong makadaan sapagkat napakatapang at kinatatakutan ng dalawang lalaking ito. Sapagkat sila'y sinasapian ng maraming demonyo. At nang makilala ng mga demonyo si Jesus, nang si Jesus ay naglalakad na, ang sabi ng mga demonyo, ano bang pakialam mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos? In other words, kahit mga demonyo ay kumikilala kay Jesus. Tayo kayang tao, kumikilala kaya tayo kay Jesus? Nakiusap ang mga demonyo na kung siya'y palalayasin, kung sila'y palalayasin doon sa dalawang taong kalang pinoposes, kung po pwede ay sumanib na lang sila sa mga baboy na nagkakainan doon. Kaya pumayag si Jesus at pinalaya sa mga demonyo at lumipat sa mga baboy ang espiritu ng mga demonyong yan. At ang mga baboy ay nagtakbuhan at tumalon sa bangin hanggang sa nalunod sa lawa. Ang mga nag-aalaga ng baboy ay nagpunta sa bayan sa takot at ibinalita ang nangyari. Kaya nang dumating si Jesus sa bayan, sinalubong siya ng mga taga roon at pinakiusap sa kanya, huwag ka nang tumuloy dito sa amin. Lampasan mo na ang bayan namin. Sa mga taong takot, sa mga taong takot sa katotohanan, at nabubulagan sa katotohanan, hindi tatanggapin ng Diyos. Sapagkat mas masarap mabuhay nang kasama mo ang dyablo sapagkat nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. At kung mayroong kapangyarihan na pipigil sa iyo, tatalikuran mo ang kapangyarihan ito at hindi mo siya kikilalanin. Ito ang naganap sa mga taong yan sa buong bayan nang salubungin nila si Jesus. Sa halip na tanggapin sa buhay nila si Jesus, pinalayas nila sapagkat hindi nila magagawa ang bagay na gusto nila. Ito, kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Salamat po, 8:47, ikalawang araw ng buwan ng Hulyo. Welcome po sa ating programa at sa bahaging ito ng ating programa, muli po tayong pupulot ng aral sa kasaysayan ng ibang tao. Dito po sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face, Harapan, na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist
na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre po, kasama dyan ang harapang tagapayo, si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang kanilang lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyong magkomento, magpadala ng mensahe or opinion, ipadala po ninyo sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Isang sariwang episode na mainit-init pa ho. No? Panoorin ho natin sapagkat ito'y pinamagatang pare ko. Huwag kang malisyoso. Narito. Ayan, so siya ang ama ng dalagang nababastos umano ng mismong kumpare niya. Dennis, humarap ka na. Ayun, kumpare mo itong nirereklamo mo. Opo, ma'am. Oh, bakit? Ano ang problema? Nagsumbong po kasi sa akin yung anak ko, ma'am, na yung dadaan siya, laging masama akong makatingin sa kanya. Siyempre po yung bata, natatakot. Kaya lagi po nagsusumbong sa akin. Ilan taon na yung anak mo? 18 years old po, ma'am. Ngayon, kaka-18 lang niya ngayong January. Okay. Ano bang klaseng tingin yun? Yung may malisyoso pong tingin, ma'am, kasi alam naman po natin yun, ma'am, dahil yung iba yung titig ng parang nakakabastos, iba yung titig lang na dumadaan ka lang. Lalo na dalaga yung anak ko, ma'am. Anong sinasabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin, Papa, bakit ganun yung kumpare mo makatingin sa akin? Yung dadaan na lang ako, laging ganun. Kaya po yung anak ko, natatakot po, nagpapasama na sa akin. Pag lalabas o kaya pag uuwi ng bahay, nagaan mo sa akin, Papa, sunduin mo po ako. Parang trauma po siya, ma'am. Pero kinumpronta mo naman yung kumpare mo? Opo, kinausap ko lang na sabi ko, wag naman pati yung anak ko. Na tuwing dadaan na lang, laging ganun. Bakit? Magkapit bahay kayo? Opo, sa Tondo po. Ano ba pagkakakilala mo at ginawa mo pang kumpare yan? Oo nga, nung una, okay naman po eh. Okay naman po yung pagkakakilala ko sa kanya, maayos. Kaya itong bandang uli, may mga naririnig na po ako na hindi maganda. Kaya po, pati ito sa anak ko na yun po naiisip ko, syempre. May iba pa daw atraso sa'yo? Opo, yung hiniram niya po sa akin electrical wire. Gamit ko po sa hanap buhay yun, ma'am eh. Hiniram niya, tas nung isoli niya, iba na. Ano na? Umiksi na, tsaka lumiit na, ma'am. Ayan sa ating mesa ng ebidensya. Ito yung hindi electrical wire. Ano Mahaba to? po yan. Anong tawag dito? Extension cord. Umikli na ito. Umiksi na po, iba na po yung sinuli niya. So anong ginawa niya doon? Ewan ko baka lagi ko po nadadaanan yan sa sugalan baka pinangsugal niya, kaya buti naman pinalitan niya pero hindi ko magamit, ma'am. Ang inirereklamong kumpare na malaswa daw kung makatingin. Ugto, humarap ka na. Ugto. Pare pa naman kita. Ugto. Pati anak ko, susumbong sa akin. Okay. Ngayon, tingnan mo, bago na ugali, parang na-trauma. Sa anak mo mangyari yun. Di ba? Kung sa anak mo mangyari yun. Huwag mo nang maniniwala sa mga kwento ng anak mo. Kung maniniwala, hindi magsasalita yung bata ng ganun. Kung hindi natatakot sa'yo. maniniwala. Hindi ka naman dating ganyan. Totoo ba na tumititig ka na parang halos hinuhubaran mo na daw yung anak ni Dennis? Hindi po totoo yung wala po katotohanan yun. Natural lang po talaga tumingin, katulad ng ganyan. Binibigyan mo ng kulugan ng anak niya kasi dahil marami yung totoo, alam na nakulong ako. Kaya nabibigyan mo ng... Iba kasi iba yung tingin na... Hindi yun. Tingin na masama. Nabibigyan ng kulugan ng anak mo. Dumadaan. Kasi galing ako ng kulungan, marami yung totoo. Iba nakakalang iniisip ng anak mo. Diba? Kung parang paano ka natatakot yung na iba yung ko sa'yo, tsaka sa anak mo, isa lang. Iba yung titig, iba yung tingin. Tsaka iba yung titig na may Huwag ka nagpapadala sa anak mo. Hindi mo kasi inaanong... Baka nagsisungan yung anak mo sa akin eh. Kasi marami yung totoo. Nakulong ako. Iba na naging tingin niya sa akin. Kita mo naging epekto doon sa anak mo. Paano kung sa anak mo mangyari yun? Magbalik tayo ng sitwasyon. Di ba? Baka nasaktan mo pa ako.
Pero ikaw, naano kita kasi, alam ko, mahirap makulong. May tanong ako, matagal mo nang kilala yung bata? Mula pagkabata hanggang 18? Kumpare ko nga po siya. So, kumpare mo sa Mali binyag? pa lang, nakikita ko na siya. Nakikita niya na ako. Kumpare sa kasal o sa binyag? Binyag po. Binyag! O edi, maliit pa lang, parang nakikita na anak mo ako. na rin, kumbaga. Tapos Nakita niyang nung nawala lumaki. ako, kasi nga nakulong ako. Tapos nung paglaya ko ulit, iba na tingin sa akin nung lumaya ako. Siguro iba na nasa isip niya, nakulong to, salbahe to, Naintindihan ko. gano'n. May trabaho ka ba ngayon? Mukhang wala. Tricycle lang po yung bira. Tricycle. Oo. Eh kasi panay tambay mo, kaya ayan, napagbibintangan ka tuloy. Teka muna, paano mo ipapaliwanag yung sinasabi na may iba pang babaeng nagrereklamo din sa'yo? Katulad yan, lalaki ko eh. Marami akong kaibigang babae. Minsan noon, mga nakakabarkada ko, nakakabiruan ko. Siguro yung biro ko na yun, binibigyan na lang maling... Kahulugan. Maraming kahulugan. Bukod sa masamang tingin, meron pang issue ng kordon. Ano daw ang nangyari? tulad yan. Pinahiram daw niya ito sa'yo, bigla nung binalik mo, maikli na. Ma'am, sabi niya po, gagamitin nila sa patay, kaya pinagkatiwala ko po, ma'am. Ha? Sa patay? Ganyan na. Oh. Kasi pag merong lumapit sa akin na lumatayan na nanghiram ng extension wire, Oh. ako na lang nagpresinta na meron akong mahiraman. Sa kanya ako lumapit. Piniram ko. Pero kung sinasabi, binawasan ko. Wala akong katotohanan yun. Ayan, tignan mo nangyari, oh. Igamit ko sa trabaho yan. Gamit mo, siyempre, kabisado mo, alam mo yung haba kung hanggang saan makakarating, di ba, ma'am? Okay. Pag sarili mong gamit, tandaan mo po yan. Kahit na pagbalik-balik ta rin mo yung kabisado mo. Halimbawa, binawasan ko yan, di ba? Halimbawa, binawasan ko yan. Magkano ko naman maibibenta sa ganung halaga? O kaya nga, Ano, ilagi mo kasi sa sugalan, eh. Sa kanyang mga mata, kitang-kita niya ang mali siya. Siya ang magpapatotoo daw na talagang bastos makatitig. Itong si Ugto. Sharon, humarap ka na. O Sharon, ayan, may mga tanong sa'yo si Tuesday. Natatakot ako, parang mainit ang ulo ni Sharon init nung ang ulo ni pumasok. Sharon. Inis- Masama ka rin inismiran. makatitig, ha? Nang ismid, di gumagano. Pasok. Sharon, ba't mainit ulo mo kay kuya? Anong ginawa niya sa'yo? Kasi po nagmamanicure po ako. Nung dumaan po ako, sabi niya po, baka naman pwedeng tikman yan. Wala. Mga ganun. May words na, hindi lang Wala akong tignan. katotohanan yun. Wala akong katotohanan yun. Wala akong katotohanan yun. Oo. Sa balita mo ba sa lugar nyo, ikaw lang yung nagaganito ni kuya? Hindi ko po na ano, pero nung dumaan po ako, sinabi niya po yun. Okay, sa'yo Wala sa yun. personal Hindi sinungaling ka? experience. Oo. Pero nakita mo na rin na tumititig talaga siya dun sa anak ni Dennis? Opo. Eh, ano pang klaseng titig? Pwede mong gayahin? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Basta natural lang. Oo. O ano masasabi mo, Ugto? Sinabi mo ba talaga yon? Hindi ko sinabi, wala akong katotohanan yun. O, di ba? Oo. Iba talaga yung titig na may mali siya. Iba yung Ayun, sinabi niya lang yun. Ewan ko ba ba't siya nasabi sa akin yun? Ano daw yung gusto niya matikman? May paninda ka ba? Yung kuko. Sa kanya. Yung kuko? Double meaning. Okay, so kung may kakampi si Dennis, meron din kakampi si Ugto. Eto na, sabi nga niya, hindi bastos ang kumpare niya. Raul, humarap ka na. Kuya Raul, kamusta po kayo? Okay naman. At kamusta naman ang pagkakakilala mo kay Kuya Ugto? Si Pare Ugto, mula sa pula pagkabata, naging pagkasama na kami niya, tropa. Kaya kilala ko ugali. Ang pagtingin niya sa babae, hindi nag-tingin namin pag nasa po. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Hindi naman taga ang lalaki, talaga tumitingin man po sa lalaki, ang babae, di ba, ganun. Pero ito, mula sa pula, may diferensya kasi yung mata niya eh. Ay, ano May labo po. malabo. Opo. Kaya akala lang po nila, ang pagtingin nito sa babae, akala pa pag nasa mula ulog ang paa, Siyempre. naniwala sa ganun. Kakampihan kayo dahil... So kung may diferensya yung mata niya, kung tumitig siya sa babae at sa lalaki, parehas lamang. Parehas lang din po. Parehas lamang. So, paano naman nanggaling yung ibang mga nagsasabi, nagre-reklamo kay Kuya Ugto na manyakis nga daw kung makatingin, gano'n. Pero ito po yung manyakis, dapat po ito, nagtagal na ito sa loob. Bumalik dapat ulit. At may reklamo sa barangay, na ano, wala naman po reklamo eh. So, tanungin natin,
yung anak na sinasabing na bibiktima daw siya ng pambabastos dahil sa tingin ni Ugto. Nasa audience natin si Ninya. Ninya, tayo ka nga, iha. Ayun. So Ninya, ilan taong ka na ngayon? 18 po. 18. Okay. So, bakit naisipan mong isumbong na sa tatay mo itong paninitig, sabi mo ni Ugto? Kasi sobra na po talaga yung pagtingin niya eh. Para pong kakainin ako. Grabe po yung pagtingin niya po talaga. Tapos pagsusumbong pa sa akin, paano kung... Natakot ka lang nun. Natakot ka lang sa akin kasi marami yung totoo eh. Kasi pa, alam mo, galing ako sa loob ng kulungan. Mali lang yung duda mo na. Takot ka lang sa akin. Mabait na tao to, totoo lang. So, kumbaga, Ugto, wala ka mang intensyon. Okay, sabihin natin wala kang intensyong masama. Pero yun ang nararamdaman niya, iwas na tayo. Ganon lang kasimple yun. Di ba? Iwas na tayo. O Dr. Love, ano naman ang maipapayo mo sa mga lalaki pagdating sa ganitong usapin? Bawal tumitig. Real short and sweet. Paano pag nanonood ka ng Binibining Pilipinas? Alam mo, ate ko rin kasi sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate lahat. Hindi natin ma-expect na ma-appreciate ng tao ang personality natin. Marami dyan ang maaaring matutuwa sa'yo. Merong mga tao na pag nakita ka parang, hindi asiwa sila na makita ka. Lalo siguro, let's face it, sa mga kapatid natin na nakulong, parang na-stigmatize sila. Pagtingin pa lang sa'yo, parang masama nang iniisip. And that could possibly be true sa kaso ni Ugtong. Sa akin lang, Ugtong, whatever it is, maaaring pangit ang pagtingin sa'yo at maaaring totoo naman yung accusations nila. Ikaw ang nakakaalam nun, no? Pero ngayon na alam mo na at ipinresent sa iyo ang pananaw ng ibang tao doon sa pamaraan ng pagtingin o pagtitig mo sa kanila, ikaw nang mag-adjust. At kung sakali man, kagaya ng binanggit ko kanina, naka-offend ka kahit hindi mo sinasadya, marapat lamang at magandang makita na humingi ka ng paumanhin. Ayun. Ayun, ang ganda ng audio ko ngayon. Ay, naku, 9:14 is our time. Ano yung nadinig natin, You Raise Me Up, inawat sa atin ni Josh Groban. Dahil Miyerkules ngayon, siyempre, inspirational ang ating mga itatampok na awitin. Etong reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating face-to-face, hear it ni Dr. Love, si Joyce Agustin. Paano ba yung tingin na malisyoso? Pero baka nga naman totoo ang kutob ng anak ni Kuya, baka tamang hinala nga ito. Oo nga, paano ba ang tingin ng malisyoso? Yung parang hinuhubaran ka. Pag ganun, hindi mo maipaliliwanag sa akin yung parang kang hinuhubaran. Kasi ikaw lang ang nakakaramdam noon, di ba? Sa akin ang tingin ko lang, baka stigma dahil nga ex-convict yung mama Baka stigma lang yun na wala naman siyang intensyon, yung babae. Wala siyang intensyon na matakot pero dahil nga ex-convict, parang kaiba ang tingin niya. Yun. Parang nababastusan siya pag tinitingnan siya. Maria Carmina, masama nga yung pangka-catcall. Kung totoo man yan. Pero pwede kasing napaghihinalaan si Ugto na masama ang tingin dahil galing sa loob. Ayun, pwedeng gano'n nga. Yung sinasabi natin na parang na-discriminate, di ba? Pero yung catcalling, bawal yun talaga. Oo. Ang nakagagawa lang niyan si Pangulong Duterte. Di ba? Oo, yung nanghahalig ng babae sa labi, kahit hindi niya kaano-ano, sa labi pa, kahit sa stage, na pinapalakpakan ng kanyang mga cabinet na secretaries. Shady Abot. Paano kung gwapo o mala Derek Ramsey ang itsura ng lalaki? Magre-reklamo pa kaya si ate girl? Depende kung type niya. Kung type niya, hindi na siya magre-reklamo. And unfortunately, yun nga yung stigma sa ating society, di ba? Eunice Pepito, hindi mo rin masasabi yung bata kung ganoon ang na-feel niya. Ganoon ang na-feel niya kay Ugto. Paano mo sasabihin mali?
Tama si Brother June. Yung stigma kasi na dahil galing sa loob, si Ugto, madali na sa kanyang gumawa ng hindi maganda. Pero tandaan natin, yung mga galing sa loob, hindi naman yan itinakwil na ng lipunan. Parang rehabilitation, no? Rehab doon sa loob. Para paglabas nila, makaka-adjust uli sila sa lipunan. Pero hindi natin isinasa isang tabi na may mga nakulong na ex-convict na hindi nagbabago. Di ba? Hindi nagbabago. Kahit matagal na nagserbisyo, naglingkod, nakulong, paglabas, naghahari-harian pa rin. Merong ganun. Meron namang mga ex-convict na nagbago. Halimbawa, yung naging senador ngayon, di ba? Number 1 senator. Na anong tawag dito? Yung nakatutuwa nga siya dahil very patriotic siya. Mapagmahal sa bansang Pilipinas. Ewan ko lang kung anong stand niya sa WPS. Pero sa pagmamahal niya sa Pilipinas, ang mga anak niya either Australian citizen o US citizen. Walang Filipino citizen sa anak niya. Ba't ganun? Di ba? Kasi yung asawa niya, pag manganganak na, pinapupunta sa ibang bansa. O the birthright, di ba? Pag isinilang sa Amerika ang anak mo, automatic yon, American citizen. Di ba? Hindi na ngayon. Ayaw na ni Trump niyan. Floserfida Gonzalez, you cannot please everybody, yun lang. May mga tao talaga na kakilala natin pero mabigat o mainit ang dugo natin sa kanila. Wala pa mang ginagawa sa'yo. Merong ganun, di ba? Eme. Anong eme? Eme lang yan. Oo, merong ganun, di ba? Yung first impression, ang pangit ka agad ang dating sa'yo. Pero wag naman sana ganun. Kasi baka mali yung impression natin, di ba? It's unfair. Dapat maging patas tayo, di ba? Ngayon, kung gumagawa talaga ng hindi maganda sa atin, ibang usapan yon. Pero, ang maganda ay mabigyan natin siya ng isang pagkakataon pa. Alright, bago tayo magtuloy sa ating programa, lais lang nating pasalamatan po si Yek Lopena ng San Pedro Laguna na nakatutok sa atin ngayon habang hawak ang kamay at nagpipitik bulag silang dalawa ni Riza, templadong parang kaping 3-in-1. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo City na ngayon ay nanginginain ng mangga at saka ng suman. Samantalang si Garcia Vincent ng Gloucestershire, United Kingdom, ay nakapila at bumibili ng street food na IUD. Ano yung IUD? Bituka ng manok. Uy, masarap yun, ha? Nakakain ka na ba doon, Jake? Bituka ng manok? Masarap yun. Ibang lasa nun. I like it. Pero isaw, oo. Pero kailangan malinis, di ba? Kailangan malinis. Parang gusto kong bumili ng isaw. Tapos i-adobo mo sa bahay, yung adobong tuyo. Oh, sarap noon. Kaya ang kalaban niya ng may arthritis. At saka na may gout. Oo. E di, uminom ng gamot. Lanza Million, magandang gabi sa'yo. Isang maulang gabi. Umuulan ba sa labas ngayon? Happy midweek po from Sampaloc, Manila. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Si Engineer Mercy Santos na na-miss ng aming kaibigan na si Senior Deputy Speaker Congressman Dong Gonzales ng 3rd District of Pampanga na binabati natin ng magandang gabi na matakaw sa balot. Matakaw sa balot. Maria Rosario Saavedra Chacluti, Julie Sugitan, Lilian Panaligan Buen ng Paranaque City, Alani Hungko ng Kuwait, Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, nagpapacheck ng attendance habang pabigla-bigla at pabugso-bugso ang ulan. Edwin Romero, happy blessed Wednesday evening, watching live here at the City of Angels in Los Angeles, California. Always ako nakatutok every night bago ako pumasok sa trabaho kasi
morning po dito. Thank you very much. Aba, batiin natin si Abraham Husi na ng Kingdom of Saudi Arabia na nagbabakasyon ngayon dito sa Pilipinas at nakatutok sa atin. Samantalang si Lynn ng Brussels, Belgium ay hindi na nakadaan sa ating himpilan para iwanan yung pasalubong niya sa atin. Di ba? Sabi niya meron siyang pasalubong eh. Baka walang time. Okay, Lori Feria Flores ng Pasay, Jobert Dasera Tripoli ng Baybay City. Babatiin ko po si Ma'am Maricel Halili ng happy birthday at pabati po ako na kumakain ang ulam ko sinabaw na isda at pritong isda. Kain po tayo. Masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Bakit? O hindi ayos ang level ng audio mo? Hindi ko nadidinig. Mahina lang. Oo, bakit ganon? Bakit ganon? May problema tayo sa mixer natin. Lina ho ng Claridel, Bulacan. Magandang gabi. Ito si Lynn ng Brussels, Belgium. Hello, Brother June. Na-drop ko na po ang chocolate para sa inyo. Iniwan ko po sa guard. Sabi ni Lynn Vendreng ng Brussels, Belgium. Aba. Jake, hanapin mo at baka, ayan. Teka, pasalamatan natin. Meron ka ba dito, Jake? Meron ba si Jake? Dear Brother June, nandito na po ang pasalubong ko galing sa Belgium. Iniwan ko na lang sa guard, bot kay Lynn. Tingnan natin. Meron ka ba? Meron ka? Dito? O sige, hanapin natin kung nandito para kay... Wow! Naku. Ayan. Anyway, sige, mamaya na. Maghahanap kami. Ang ating oras, alas 9:23 ng gabi, si Miles Macabenta Raya. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Miles Macabenta Raya and si Lynn ng Brussels, Belgium. Myra Bulisay Lee, Mariví Viola, si Zenny Dayang Hirang, kumaring Zenny Dayang Hirang. Binabati ho natin ang magandang gabi. Pagbabalik ho natin ay ating tutunghayan ang isang liham kasaysayan, post ni Juvia Isla mula sa Threads. Very interesting yan. Pagbabalik ho natin, it is now 9:24. Alas 9:34 ang tumpak na oras. Isang napakagandang kasaysayan ang ating ibabahagi sa inyo. At ito po ay mula sa post ni Juvia Isla sa Threads. Kung ating pakikinggan ang kanyang kasaysayan, meron po tayong mapupulot na aral. Lalo ngayong gabi, bago tayo matulog, ay maaari nating pagnilayan po ito. Narito ang kanyang post na ibabahagi namin sa inyo. Totoo pala na bilog ang mundo. Yung taong nangmamata sa akin, hinahamak ang pamilya ko, lunod na lunod sa kalungkutan. Share ko lang po, baka kasi makapulutan ng aral. Let's go back 10 years ago. May bagong lipat sa katabi naming unit. 5 people sila in all. Malayong kamag-anak ng landlord namin. At lagi nilang sinasabi na may farm daw sila, ang kanyang son-in-law. Kaya every weekend, may dala silang goods from farm. Binibigyan naman nila kami, pero yung pabulok na, like puro itim-itim na yung mangga, overripe na yung saging. Tinatanggap ko din naman kasi nahihiya naman akong tumanggi, not them knowing na itinatapon ko agad at lagi nilang sinasabi na puro imported ang kinakain nila. One time, in-explain sa akin kung anong lasa ng spam. Pero nangiti lang ako. As a non-confrontational, hindi na ako sumagot. Narinig ko pa sila na nagtatawanan at nung nagkaroon sila ng bisita, ang sabi ng neighbor namin, nagwapo daw ang asawa ko.
Hindi daw nga lamang niya alam kung bakit ako pinatulan. Hindi naman kasi ako kagandahan. Tipikal lang, yung apo naman niya, bawal makipaglaro sa mga anak ko. Yung isang neighbor namin, pinagtatawanan din niya kasi ginagaya daw sila na ini-English ang anak. Ayaw din nila na maniwala na sa BPO ko nag-work. Ang daming tinatanong sa akin, baka daw kasi scam lang. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili kasi print ad model ang anak niya. Married na. Hindi rin pala pumapansin ang anak niya at walang kinakausap kahit sino sa amin. Now, at present, bigla ko lang naalala nangyari in the past while nandito ko sa sala nila. Nagkakape. Binabantayan ko siya, nag-attempt kasi siya na mag-suicide kanina. Nakita siya ng delivery boy na naglaslas. Naghiwalay na kasi yung manugang at ang anak niya. Yung anak niya, hindi na din umuwi. Nag-pile up na ang bayarin. Kanina she tried na magpalit ng dollars sa pawn shop, dollars na regalo sa apo niya. She needed money na kasi talaga, ang kaso hindi daw pinalitan ng dollars. So anong ginawa ko? Ako nagpunta sa same pawn shop and napalitan naman ang ganyan dollars. I contacted her daughter to inform the situation. So heto, puyat, nagbabantay to keep her sane at wag na niyang ulitin. Ang dami palang underlying issues ng family nila. But of course, hindi na need i-discuss. But what I learned today is wag tayong manghamak ng kapwa natin. Hindi sa lahat ng panahon, nasa itaas tayo. Mula po ito sa post ni Juvia Isla sa Threads. Maraming salamat, 9:43 ang tumpak na oras. Ating balikan po ang kasaysayan ni Juvia Isla na kanyang pinost sa Threads. Alamin natin at tanggapin natin ang katotohanan, may mga tao po na parang langaw na napatuntong sa likod ng kalabaw, mas mataas pa ang feeling niya sa kalabaw. Ganon. Marami ng pagkakataon tayo may nakita mga taong ganyan na yumaman lang ng konti. Nagkapera lang ng konti. Nakahawak lang ng dolyar. Akala mo napagaling ng mangmata ng kapwa. At karamihan, ito ay base sa experience ko sa pakikisalamuha ko sa mga naging pilgrims ko. Yung mga dinadala namin sa Europa, sa Holy Land, sa iba-ibang bansa. Yung mga dating katulad ko ng mga hampas lupa at patay gutom na manggagawa ng Panginoon. Yung mga maliliit na katulad natin na yumaman, no? Nagkapera. Hindi naman masyadong kalakihan ang pera. Oo. Pero feeling nila, tagumpay na tagumpay sila. May achievements na sila. Meron ako isang kaibigan na sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Tuwing kami magbibiyahe, ipinakikita niya yung kanyang relo na Rolex. Minsan, sa kayabangan niya, nandito pa lang kami sa Terminal 1 ng NAIA. Bago kami sumakay sa aeroplano, pinakita na niya yung kanyang Rolex na suot. Sabi niya, yun yung pang 98 na Rolex niya. Wow, ang dami, no? Pang 78 Rolex. Hindi pa kami nakakababa sa Roma, no? Nagkukwentuhan uli kami, napag-usapan namin uli yung relo. Sabi niya, pang 120 Rolex na raw niya yon. So, alin ang totoo, no? ang kasaysayan niya, katulad ko rin siyang mahirap. Oo, kaya lang, nakapagtayo ng negosyo, nagkaroon siya ng mga janitor na, yung nagpo-provide ng janitorial services. Yumaman ng konti, konti lang naman.
Pero akala niya kasi, mayamang-mayaman na siya. Of course, nakapagpatay ng bahay, mas mayaman siya kaysa sa akin. Yan. Pero, mauunawaan mo na for him, it is an achievement already na talagang hindi niya malimutan at ipinagyayabang niya na nauuwi doon sa pagiging mayabang niya at matapobre sa iba. Doon nagkakasala ang isang tao. And I'm trying to understand this person, itong kaibigan ko, sumalangit na ang kaluluwa niya. Yan din siguro ang nakikita ko, Juvia, doon sa iyong kapitbahay. Kita mo, ang pinagmamalaki niya ay yung farm ng kanyang son-in-law. Na tuwing weekends ay nagdadala ng goods from farm, binibigyan kayo, yun nga lang pabulok na at medyo maitim-itim na yung mga mangga. So, let's look at it on a positive side. Ipagpasalamat natin na binibigyan tayo. Although siguro ang intention niya, ipagyabang niya sa'yo na mayroong farm yung kanyang son-in-law. Di ba? So, siguro gusto lang niyang ipagyabang na mayroong farm at mayaman sila. Ang tanong, sila lang ba ang may farm? Di ba? Yung iba, meron kang mamimit ng mga tao na mas malalaki ang farm, di ba? So, hindi dapat ipagyabang. Now, nakita natin ngayon na umiinog bilog ang mundo at yung mga taong nandoon sa ibabaw ng kalabaw na nakatuntong sa kalabaw, kadalasan nahuhulog, dumudulas sa kalabaw at natatapakan ng kalabaw. At yan ang nangyari sa iyo. At sana'y maging aral din yan sa mga makakatunghay ng kasaysayan na yung ikinuwento. No? Sana'y matutuhan natin na wag nating purihin ang ating sarili. Sana'y matutuhan natin na wag nating iangat ang ating sarili at bayaang ang mag-angat sa atin ay ibang tao. Higit na maganda para sa atin ang kababaang loob at iwasan ang pagiging mapagmata sapagkat babalik at babalik ang lahat sa atin. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.